Ang inyong napapakinggan ho ay tibok ng puso. Yung mga kinakabahan nasa kulelat. Kinakabahan. Tumitibok ang puso dahil sila'y nagagalit. Tumitibok na ang puso ng walang katiyakan sa kanilang mangyayari. Eto na hong tibok ng puso ng iba, nagkanya-kanya na sila. Iwanan na, kanya-kanya na tayo. Eto'y talunan na sa bakod ng iba. Yung iba naman, sabi, hala, kinakabahan. Ganun ho ang tibok ng puso ng iba. Pag ikay humahabol, hinihingal ka, milya-milya pa ang layo, 2 digit. Yung iba naman sabi, ano kaya kung magsama-sama tayo para kaybain, sama-sama tayo para naman medyo lapit yung laban. Huwag masyado natin pahiritin yung nangunguna. Teka muna, ba't kaya yung tibok na yan ay pinakikita ho natin para naman doon sa mga humahabol. Bakit ito tumitibok? Alam niyo ho kasi, sabi nila, ganito, ano kaya kung pagtulungan natin para naman dumikit tayo? Kasi iba yung ang layo ng distansya. Kung tayo muna magsanib puwersa para dumikit ang laban, paano didikit ang laban? Alam mo na, iisa ang direksyon. Hilain natin pababa yung nangunguna para pag nahila natin siya, tabla-tabla tayo. May the best man win. Naintindihan nyo? Kaya yung sinasabi natin yung mga as in S, angkas, sakay, sausaw. Yung butas, i-English mo sa Tagalog. Anong butas? Ano yung as, angkas, sakay, sausaw, butas. Yung mga angkas, tulog yung angkas, sakay, sausaw, butas, kinakabahan. Samantala yung isa sabi ng may pag-asa tayo. Anong pag-asa natin? Pakawalan natin. Sinong papakawalan natin? Gusto niyong pakawalan natin? Tirahin mo. Pag-usapan ho natin kasi baka medyo humaba na ho yung ating intro, masyadong mahaba na, baka maumay kayo to death. Kumusta ho kayo? Kumusta ho? Kumusta ho yung mga sign ng nagsasabi? Hindi ho makumpletong araw namin kapag hindi ho namin kayo mapakinggan, Boss Ben. Come on. Kung ganoon, I'm not the only person na pwede nyo hong subaybayan. Marami ho. As a matter of fact, bago ho tayo umpisahan, ako ho nga pala yung nagpapasalamat ho sa mga magsasaka natin sa iba't ibang probinsya. Nakasalukuyan ho sila, hindi nagre-reklamo. Bagamat ho yung sinasabi nating El Nino, krisis ho ngayon, sila ho'y tahimik lang nagtatrabaho, tumitingala sa langit, pinagdarasal ho na magkaroon ho ng ulan, na sila ho'y, sabi nga ho nila, na sila ho'y sana hindi na ho tumuloy-tuloy ang tagtuyot kasi nahihirapan ho sila eh. Alam niyo mga magsasaka, wala ho silang intriga, wala ho silang siraan. Sila ho'y dikit sa lupa at nagtatanim at nagbubungkal ng lupa na binabansagan natin mga hampas lupa dahil hinahampas-hampas yung lupa, Pilipino yung lupa, para sila'y makapagtanim. Alam niyo ba yung mga magsasaka na kami ho'y sumasaludo sa inyo? Nakaramihan ho yung mga pamilya na magsasaka, alam niyo ho sila paggising sa umaga, wala ho nagsasabi sa, oy magtrabaho ka na! Sila ho'y talagang gigising ho at inuunahan yung pagputok ng araw para makapag-umpisa agad at ginagawa ho yung mga trabaho sa bukid. Dapat kayo mga taga Maynila maintindihan nyo ho to eh. Hindi lahat sa Maynila lang tayo nakasentro, importante sa mga probinsya. Makikita ho natin itong mga magsasaka, mas sila ho'y titingnan ho natin, mas maganda hong relasyon nila sa Puong May Kapal. Alam niyo ho ba? Sa pagising ho nila umaga, tumatawag na agad ho sila sa Puong May Kapal na yung biyaya na ibigay sa kanila sa pamamagitan ng pananim na sila'y aani ng maganda. Pag kuminsan, minalas-malas, sabi nga nating El Nino, dahil sa kapalpakan ng mga nasa itaas na hindi pinagdahandaan, sila kuminsan nalalagay sa alanganin. Hindi ho sila iniintriga, gigising sa umaga, magtatrabaho, tatanim buong araw. Hindi ho biro ang pagtatanim. Alam niyo ho yan. Habang sila nagtatanim yung katahimikan ho, meron ho sa kanilang kapanatagan ng kalooban o peace kung tawagin. Yung peace na ho yun, yung peace of mind,
Dahil marami ho silang sandaling, ito ho yung minuto at oras na lumilipas na hindi nagsasalita. Sila nagtatanim, napapanis ho ang laway. Alam mo, kung minsan kinakausap nila sarili nila, kung minsan kinakausap nila ang puong may kapal, tumatawag doon na sila'y nabigyan ho ng biyaya sa kanilang mga pananim. Pero umaabot din ho sila na nagiging desperado. Alam niyo ho ba, kapag sila'y nalagay sa alanganin. So, sila ho yung ating una sa lahat sasaluduhan ng mga magsasaka. Pati ba naman tubig sinisingil? Pati ba naman irigasyon? Kaya may isang senador dyan na sinasabing siya daw puro ngak-ngak. siya raw yung nagpalayas ng mga kukulisap. Oy, makinig ka, Kiko. Ang mga kukulisap kusang lumayas sa pamamagitan ng bagyo. Hindi mo sinolve yan. At yung mga magagaling mo mga taga-UP na interview namin, halos mga ipot-ipot sa kanilang lawlaw at butas-butas na karsunsilyo. Na wala naman nagawa. May ina-injection yung puno. Wala naman nangyari. Alam nyo, binabalikan lang ho natin kasi on files ho itong ginagawa ho na. Ang kukulisap ho kasi na pinagmamalaki ng isa dyan sa tatakbong pagkasenado, siya daw ho yung para din doon si kay Boy Ascal. You know, it's a problem with you guys, you claim. Kinukuha ninyo yung mga bagay na hindi naman sa inyo para may recall lang. I mean, I can't understand this. Kahit ho sino. Bakit ho mayroong ganyan na kumisan inaako ninyo na hindi nyo naman ginawa? And then ilalagay nyo sa accomplishment na parang ginawa ninyo? Sino bang niloloko nyo, mga putok sa buho? Wala, mga magsasaka matatawa na lang sa inyo eh. Ang kukulisap na palayas dahil sa matinding bagyo na napadpad ho, nawala ho yung kukulisap na peste na kumakain sa puno ng nyug. Yung mga puno ng nyug parang palito ng posporo na katayo na panot. Napanot ho yung mga nyug nung araw. Napansin nyo? Nawala na, namatay sila dahil dun sa kukulisap. Kaya lang nung lumakas ang bagyo because of Mother Nature, siguro sa datsal na rin ho ng mga magsasaka. Diyos ko po, ano mangyayari sa amin? Kami mga magsasaka ng nyug, abay, tumugon ho sa panalangin nitong mga pobreng magsasaka na akala natin pababa na yung kukulisap papunta ng Bicol, papuntang Visayas. Dito ho sa ano ho yan eh, sa Calabarzon eh. You understand? Diyan ho nag-umpisa na milyones. Kaya merong isa dyan na sinasabi siya raw, shame on you! Ay, eto nagsasalita ako. No, you didn't do anything about it. Francis? Come on. Not Francis Tolentino. He doesn't have anything to do about it. Anyway, sige, good morning ho, sabi ni Chris Fernandez. Ito again, good morning, Bitag. He's barking like... Okay. And he's insisting and forcing his belief that based on hearsay. My God. Okay. Si Connie Melendez. Sakay, angkas, sakay, sausaw. May pag-asa pa tayong pakawalan natin to. Pambihira naman kayo. Sino ba nagpakawala dyan? Mahala na kayo. Reagan Agramon. Whoever's behind him definitely made some calculated risk on what to attack. And they gambled a final effort to break the man and his candidacy. Too late, though. No amount of black propaganda and solid following of the man who transcended all voter classes. Yan huy. Alam niyo ho kasi, come on, sound off. Give me, tweet me. Give me your, sa Facebook, kahit na kung sinong manok nyo, it's open. You don't have to worry anything about... baka sabihin nyo, itatabla namin kayo. Itong programa na to, kahit sino ho, sound off, babasahin ho namin. Huwag lang ho kayo magmura. Huwag lang ho kayong, hindi lang ho mumura, huwag lang ho kayo mag-away. Let's have fun. Di ba? It's fun. The spirit of fun. Be a good sport. Okay, let's start something. Alam nyo, kanina ho sinabi ko mga bossing, ito na, Eto na ho, nag-uumpisa na ho sila mag-alyansa sa bawat isa, consolidating forces to indirectly, eto naman, para ho mahila yung isang nangunguna sa itaas. Sa isa ho yan, Bitag analysis. Yung iba naman, okay, kumakalas na ho sila, they're breaking away from their parties. Or party. Sino bang party? Nanganguwi, ito yung party na malakas. So, kumakalas na ho yung iba. Tumatalon na ho sa bakod ng iba. Yung iba naman, excited na ho.
Doon sa mga nahuhuling araw kasi sinasabi, buta nga, wala naman nangyari, effect. Yung excited ho sila para makita ho yung matatamasan nila pagdating sa dulo, pag idedeklara kung sinong pangalan. Alam niyo ho kung sino kayo mga excited, ano? Yung iba naman, naku, Sus Mariosep, they're looking forward to talagang sabi na ano kayang entertainment value dito sa election na to? Ano kayang mga aliw na makukuha namin na kami malilibang dito sa sinasabing 6 days before the election or 6 days kasi 6 days, alam niyo pagdating ng linggo, ceasefire na ho yan. So yung iba naman, talagang hinahatak hanggang sa huling sandali. Talagang nagpaplano ng husto. Paano natin pababain, pahilain natin ito sa baba para sila mga talangka. Yung isa doon na talagang hinihila nila eh. Hinihila. Ayaw, marunong. Bagamat nasira yung sapatos, yung takon na medyo na kumalas, tumatakbo pa rin. Sabi ng isa, bigyan mo ng rubber shoes yan para hindi na magiba, para hindi na bumuka na parang buhaya yung kanyang ano. Yung pala, paano nangyari to? Marami kang pera, bakit ganyan bumuka yung sapatos mo? Alang kwenta, Sus Mariosep. Sabi ng ilan, yun na nga ang hinahabol nila. Sa sobrang, hindi naman tumatakbo, ayaw magpahabol na to. Pag, sa may finishing line na ho, hindi ba? Nagiba yung sapatos. Bumuka yung takon. Iba talaga. Would somebody give this guy rubber shoes or running shoes? Isang direksyon natin. Eto dapat, para maging tight race, para maging mahigpit yung laban, huwag natin palamangin. Alam mo ng araw pa ng araw, tuwang-tuwa ako rito, nag-headbangin na, oh, let the dogs out! Boo! 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 Pero mas gusto ko yung tahol ng, alam niyo, dati may Rottweiler ho ako sa bahay. Sobra hong tapang na hindi ako kinikilala. Bibigyan ko ng pagkain, parang nagagalit pa, gumaganyan eh. Alam ginawa ko? Binigay ko sa aking, late father-in-law. At least, sabi ko, pambantay lang sa bahay yan, hindi po pwedeng mapet. Pero ibang klaseng kumahul yan. Eh. Gusto niyo marinig yung kahul nito, pag kahul ng Rottweiler ho na, ito ho, yung pangalan ho ng aso ko ng araw, yung nabubuhay pa, babae ho yun, talagang purebred ho yun. Nasa lineage ho yun. Iba, may presyo ho yun. Etong pangalan niya, si Duquesa. Gusto niyo marinig si Duquesa, babaeng aso ho ng Rottweiler. Etong tahol niya. Pakinggan niyo. Sige. Picture. Yan ang tahol niya. Ano hong pagkakaiba ng tahol ho ng Rottweiler? Ang Rottweiler ho matapang. May tahol ho yung Great Dane. Talagang malalim ho. Great Dane. Anong pagkaiba? Meron ka bang tahol ng asong askal dyan? Kasi I'm a dog lover. If you come to my house, you'll see a Great Dane. May Great Dane ho ako. Meron ho akong boxer. My favorite, a loyal boxer, is a pet dog. Pero meron ako once upon a time askal. Ibang klase yung tunog ng askal, mas maingay eh. Ha? Alright? Bigyan mo nga ako ng tunog ng askal dyan para this is if you're a dog lover. Okay, meron ba? Pakainin mo nga yan. Parang ang galisin ata. Ano pa nakakain nyo dyan? Ano ba? Tuyo? Ay, bigyan nila dog food yan. Nagugutom yan eh. Lahat yan ngangat-ngating kahit sino. Tapunan mo ng buto yan. Sigurado gagawin yung trabaho niya. You got it? Alam nyo kasi, may kasabihan ho talaga. Ito ho yung ano natin eh. First, you are innocent until proven guilty in the court of law. Presumption ho yan kahit na ho ikay kriminal. Alam niyo ho kami sa Bitag kasi we follow the standard ho ng ibang international show. Kapag isang suspect inaresto ho, pandandulo ho ng aming palabas, may kasabihan ho doon lagi sinasabi ho namin, ang mga nahuling suspect, they're I can't remember anymore. Sila ho'y presumed innocent until proven guilty in the court of law. Hanggat hindi sila nahahatulan sa hukuman ng kalang krimen, sila'y inosente. Yun ang aming sinasabi. So that's always the case. Until the court convicted you for some reason or another, ebidensya, then you're guilty. Napapansin niyo ho ba, ngayong panahon na itong batuhan ng putik, ito ho babatuhin kita, marami kang pera, magnanakaw ka, wala ka namang irang, sinungaling ka eh. Nagpapakita ka na, akala mo, pobre ka, bilyonaryo ka eh. Ngayon, ganun ang dating. Ngayon, sinungaling ka, sumakay ngayon yung mga angkas sakay sausaw, yung mga ass-butas. Kung sa salitang Tagalog, mga tumbon. Okay, sige. Just
don't take my word for it. I mean, it's just, what else can you say? It's not good to listen to it. Ngayon, ano hong ibig sabihin noon? Ngayon, sumakay sila. O nga naman, sige magsabi ka ng totoo. Can you imagine somebody saying, I don't think that he's telling the truth? Ano to? Okay. All you guys are considered, lahat kayo anak ng P. You're all SOBs. Or SOD. Or DOB. Not date of birth. SOB. Oh, alam niyo yung ibig sabihin SOB? Anak ng P. Lahat kayo mga anak ng P, pero isa lang anak ng P dyan. Yung anak ng P na medyo nakakalayo na sa inyo. Kasi kung pagpipilian, sabi, wala talagang magpagpipiliin. Kahit ng simbahan, nakisawsaw na rin eh. Pati yung simbahang katolika, na sumawsaw na rin eh. Meron pa sila mga panawagan. Tama naman yung ginagawa nila. Kaya lang, kung gano'n ang sinasabi nila, talagang trabaho ng simbahan yung magsasabi niyan, ay ganare. Una sa lahat, para sa akin ho talaga, yung mga kandidato sana, yung mga kandidato, address doon sa mga kandidato bago mag-eleksyon. Dapat naglagay kayo ng mga guidelines ninyo kung ano yung mga dapat boboto bilang ito naman ay talagang trabaho ninyo na paggagamitin ho natin gabay spiritual or gabay ng sinasabi ng sa salita ng Diyos. Mahalaga yan eh. Kasi ako yung nare-respeto ko anumang simbahan, anumang denominasyon. Subalit, ito ho yung sa akin. Ang gabay na ho yan ay nasa taong desisyon. Tama ho yung iba. Okay, ngayon para sa akin, di na ako makikialam kung anong denominasyon kayo. Ang punto ho natin dito, sa umpisa pa lang, make a statement, hindi yung to the last minute, sasabihin nyo pagkatapos sabi pa ng isang pari doon, alam nyo na kung sino. Sino pa ba mga sinasabi ninyo? Oh, why can't you just have the ball, father or bishop, to say it straight in the face, and then tumbukin mo na. Hindi ka pareho nung araw. Panahon ni Erap, hindi ba sinabi talaga ng mga obispo nung araw? Siguro napahiya sila. Napahiya ho yung simbahang katolika nung araw na ang ginawa nila, dineklara na talaga si Erap noon. Ano nangyari? Landslide! Siguro natuto sila. Ngayon, para sa akin, ang dami ho nakikisawsaw, nakikiangkas, angkas sakay sawsaw. Na ito ho, pag nag-akusa ka, parang ang dating, you are guilty until proven innocent. Sinungaling ka, patunayan mong inosente ka. Magnanakaw ka, patunayan mong inosente ka. Aakusahan kita, patunayan mo inosente ka. Delikado ho to eh. At yung ibang nakikisawsaw na akala ho natin mga intelihente kung pag-uusapan ho yung batas. Para ho nandoon ang panghuhusga. Tapos binabasa ho nila base doon sa kanilang analysis na walang basis. Alam naman ho nitong si Boy Ascal na may proseso ho ang banking community. Ako nga ho mismo eh. Alimbawa, I deal with the international entity for our equipment dito ho. Kung mga gamit ho namin sa Pinas na we buy it from the US. Ako ho nabubwisit sa aking bangko pero wala akong magawa. Kasi may mga process ho, pagdating sa mga wire transfer, meron ho mga process na pag bumili ka ng ganito, dollar, may sinusunod. Actually ho, na-late na ho kami. We expect, sabi ho sa amin ng aming principal, na binibilhan mo namin, ito ho, example lang. O sige, it'll take two or 3 days, man. And everything is out there, and we'll give you the best career service that it'll just come to your doorstep anytime. So it takes 2 days, sabi ho sa akin. Sige, okay. Anak ng tipaklong, lumapit ako sa bangko. Sabi, okay, Ben, okay. Pagkatapos, ay, Ben, abutin pala tayo ng 4 na araw, working days. Inabot ng Sabado, ay, Ben, 7. Pagdating doon sa Amerika, sabi, we haven't received anything. So nakita niyo, buisit ho ako sa bangko. Kayon, sumusunod ho kasi ang bangko doon sa mga patakaran. May mga protocols and procedures. Eh kung hindi ka ba naman gung-gung, kung hindi ka ba naman eng-eng, kung hindi ka naman ob-ob, you cannot just simply walk in the bank kahit ka kumuha ng certificate or a waiver to open the bank account of somebody because alam nyo naman, sigurado naman may mga nasa likod mo, mga bankero din sigurado naman mga negosyante, alam nila yan But you know what? There's nothing to lose as long as you get this dog on the loose. Hindi ba? Go ahead, get this dog. Oh, who let the dog out? Ganun hong ginagawa ho Kasi ako ho, nagsasabi lang ho sa inyo, you can always presume everybody innocent until proven guilty in the court of law. Yes. Ako'y naniniwala. I encourage everybody.
na talagang kung meron mga baho, use the court of law. Madali ho kasi mag-akusa. And then sasabihin don't you think na yung legal jurisprudence natin, the burden of proof is with the accuser? Just lay everything on the table. Hindi ho yung the burden of proof is with the accuser or is with the accused. So the accuser will just simply blubber his mouth and open his mouth like diarrhea, and that's it. Ngayon, pag-uusapan ho ang bangko ho talaga, meron hong proseso. Mabubwisit ka eh. Wala naman sigurong bangkong gusto masira. Yun ang ating punto rito. Sabi ho ni Jomar, Mr. Ben Tulfo, spokesperson ho kay ni Duterte, no! I am obvious na obvious ba? Bias kayo sa commentary. I'm not making a commentary. Excuse me. Bakit ko'y pa ba TV5 bias? Really? I take full responsibility what I say, my mouth. You know, let me tell you this. Let's talk about legal jurisprudence. You are guilty, ganun ba? Or baliktad, you are innocent until proven guilty in the court of law. Not you're guilty until proven innocent. So, every banking institution, they have their own protocols and procedures that we're bound to follow. There are legalities. Gusto lang ho natin. So what's the point of going sa bangko? Alam mo naman na you will be stalled by the bank. So what's the point of saying, sige, magkita tayo. Yung isa naman, sumakay, sinasakyan lang. So anong nangyari? Naging nobela. So at the point in time, na sinasabi na, sinasakyan ngayon to eh. Come on. Okay? That's the reality. Face it. Like it, you don't like it, or love me or hate me, I don't care. And that's the truth. That's the fact. Everything else is just the effect of the problem. The cause of the problem is, if it's true, regardless of whether you get it moral or legal, that's another issue. There are legal aspect and moral aspect. The moral is there any truth into it? We still don't know. The legal aspect is, yeah, there are protocols and procedures na dapat sundin. Anong ginawa ng putok sa buhong bangko? Ay mag-request muna kami ng pinarot lang nitong si Tintong Panelo. Ginawa, bigyan mo nga ako ng parot. Sige, etong ginawa naman ni Panelo na alam naman natin gano'n, sasabihin ng bangko, come on. Ito yung si Edwin ng isa sa mga parot natin. Edwin. Okay, si Edwin. Palabas mo. Come on. Ganyan lang ginawa ni Panelo kahapon dahil gano'n naman sasabihin ng bangko. May protocols and procedures. Magkakaroon ng backlash sa bangko. So, alam ho yan ng mga taong matatalino. Alam ho yan ng mga taong ganyan ang mangyayari kahit nabuksan mo. Because you know what? If you do that, you open Pandora's box and everybody has no more trust in the banking institution. You get it? Andiyan ho ang balita eh. Andiyan ho ang balita. Ako'y naniniwalang balita. Objective ho yung mga balita natin. Kung minsan ho ako magsasabi ho sa inyo, depende ho doon sa binabasa niyong balita at napapakinggan yung balita na sila ho'y objective pero there's a slant. Sometimes there's a color, there's a flavor, there's yung flavor and there's an aroma. May panlasa, may kulay, may amoy yung balita. The aroma, I don't know what kind of aroma. Yun na lang ho eh. So, doon ho sa mga parting yan, hindi ho natin maiwan. Ito yung pinaka-election ho na talagang polarized. Hati ho yung tao eh. You get it? Masyado, for whatever reasons, ito na ho yung sinasabi natin, epekto namang ng dahilan ng problema sa tagal ng panahon yung mga leaders ho natin nagbabaya. That's a statement of fact. Pag ang isang tao naging desperado, para na akong siramplaka. I've said this before from last year and I said again. And I can hear this in the mouth of some other, politicians or some of them in the presidential bowl. That I can hear and they don't want to acknowledge desperation. Pagiging desperado. Magkaiba ho yung salitang desperado sa desmayado. Despair and frustrated. Ibang degree ho yung desperado. Pag ang isang taong desperado, puno na yan eh. Kumbaga, lahat susubukan dahil ala na ho siyang pupuntahan. Bagkos ito na lang ang kanyang mapagpipilian. You get it? Kaya pag may isang taong medyo aalok ng platapormang kakaiba sa iba, ay yung mga tao nag-iisip din kasi marunong madala. At dahil sila'y marunong madala,
abay, tumitingala at tumitingin doon sa kanilang taong akala nila, ito na. So who am I to say that this is the person? It's only God. I know God, you follow me sometimes, marami hong umiidolo sa atin for whatever reasons. I don't know. Is it about what I say? And so I look at it like I have responsibility to make it balanced. Ito ho ngayon, babalansin ko in the eyes of the Lord. And some of you accusing me na parang, you know, I'm not electioneering. I just happen to be talking straight talks. Real talk, hard talk. No holds barred talk, straight talk. I guess that's the only thing kung bakit yung iba sa inyo sumusubaybay. And some of you will not like me. For whatever reasons, I can understand. Marami sa inyo, hindi naman ho siguro, wala namang problema sa atin. Kaya lang, kung minsan pakinggan nyo lang ho. Kasi itong sentimiento ng mga tao, nababasa ho natin sa ibaba. Kasi kami ho, may public service kami. Cross-section ho yan eh. Kay mayaman, turista. Mangmang, kuminsan, doktor, professional. Sino ho ba talagang sumbungan ng bayan? Kami ho'y sumbungan ng bansa. Yun ho eh. Hindi ho kami yung makakuha lang yan tapos maglalantad na. Hindi ho eh. Pag sinabing sumbungan, sumbungan ho yan, susubukan ka. Kung kaya mo ang droga, susubukan ka. Kung ikaw mababangga mo, susubukan ka. Kung ikaw nga ba'y tagapagtanggol. Yan ho ang punto ho natin dito. Kaya kami ho na-filter ho namin sa ibaba. And natami ho sa aming public service ho kasi, kung ikay sumbungan, ikay po pinupuntahan. Hindi mo na dapat ipalabas yung mga sumbong na hindi mo kayang ipalabas kasi ikakalakal mo yung sumbong na yun tapos gagawin mong storya. Sa amin ho, dinodokumento na lang ho namin tapos ipinapalabas na lang ho namin bilang, realities. Totoong sumbungan. Pag ikay pinagsusumbungan, yan ay krimen, inhustisya, yan ay pang-aabuso, katiwalian. Yan kuminsan ng paghihirap, desperado. Yan kuminsan naghahanap ng mabubuntanan ng sisi. Sila'y litong-lito sa sinasabing lipunang ito. Do I sound like a politician? No! I just happen to be in this class. Kaya totoo, nag-isip ako nung araw pero hindi na mauulit yan. So ngayon, ang punto ho natin dito mga bossing, lahat ho ng mga bagay, epekto lang ng problema kasi may dahilan. Pag ang dahilan ng problema, hindi mo ginawa ng paraan, ano man ang iyong papangako sa sitwasyong ito na malapit na, either yung taong maniniwala sa iyo, either yung taong sa tuwing nagsasalita ka, binubuisit ka lang. Sa tuwing nagsasalita ka, at medyo paikutin ka, nagre-rebelde sila, kuminsan, hindi naman talaga gusto lang yung taong gustong iboto na, pambuisit lang eh. Pambuisit factor para makaganti. May mga taong ganyan. Who cares? Pare-pareho lang naman tayo sa bansa na ito. Wala naman patutunguhan. Maganda. Pambuisitin na lang natin yung mga taong nakaupo dyan. So, iba ho yung mag-isip na yun. Parang pambuisit lang, gumaganti lang. Nagre-rebelde lang eh. Nagiging pasaway lang eh. May iba talaga ang sumusunod na paniwala, ito na talaga. Ala ng iba, kundi ito na. May iba, may porsyento. Wala akong pakialam kahit sino. Ito kunin natin to para pambuisit doon sa nabubuisit tayo eh. You get it? Let's talk about the social class. Let's talk about demographics. Let's talk about ito hong demographics. Let's talk about the market. Now, I may sound like a businessman. I may sound like doing analytics on the market. Pag sinabi mong merkado, yan ho yung mga working class. Yan ho yung mga masa. Yan ho sila yung medyo na poverty line, nagsusumikap. Sila ho'y nakakaramdam ng mga sakit, pagtitiis, kalungkutan, kabuisitan. Sila ho'y sawa na sa pagiging desmayado. Desperado na ho sila eh. So, ibang level ho yun eh. Yung may mga another demographics ho kasi, ito yung mga sinasabing kaya pa rin naman nila at nakakapagtiis pa rin sila. Nakakapag-isip sila. Kaya kung minsan sinasabing discerning sila kasi they haven't really gone down. Hindi ho sila sumadsad doon sa estado ng pagiging desperado. Kaya desmayado lang sila. Iba ho yung level na kapag ikay sadsad sa iba, rock bottom ka na eh. Do you understand that? What it means to be rock bottom? Sadsad ka na sa ibaba. So when a person sadsad na sa ibaba is desperate people will do desperate action to come out with desperate results. Extreme, sometimes yung kanilang ginagawa, the measures are extreme. Their emotions are high. Do you get it? Now, you tell me. Ako kasi, that's what we're doing every now and then. And yung iba kasi, the demographics na sinasabi yung katamtaman,
or above poverty line, and they commit somehow may natitira pa rin sa kanilang kinikita, desmayado lang sila. Ito yung nag-iisip din na, o nga naman, hindi ka pareho ng alaking porsyento ng mga talagang desperado. You get it? Pero may mga desperadong, mga nawawalang pagkadesperado kapag medyo nakikita nila ang kulay ng salapi, at yung kulay ng salapi, naiibsa ng kanilang pagkadesperado. Kaya may mga politikong titingnan nila pag gaano ka-desperado, papangakuan, music to the ears, kung anong kanilang naririnig at kung anong kanilang nakikita at kung anong kinaabot sa kanilang palad, ibebenta na yung buong sasabihin na ho natin, kaya meron ho ibang mga politiko, bibigyan ka ng ganare, kapalit niya na boto mo sa pamamagitan ng itong halata. Yun ho, pinagdidiskitahan, doon pinupunterian nila. Kasi yun ang sinasabi na, dito tayo mananalo. Kasi ito, naghahanap ng patron, naghahanap ng sinasabing, katapat lang yan, tapalan mo lang ng kulay blue, 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 my heart is blue, 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 blue. As in, 1,000! Idiyaran? May mga desperadong galit na ho sila eh. Pero, how come, meron hong iba nagtatrabaho sa iba yung dagat? At nakikita lang kaibahan sa bansang kanilang nandoon sila ngayon, kasalukuyan, at nakikita nila yung batas doon at ang pamumuhay doon, at sila'y nagigising at nabibigyan nila ng kaibahan at yung pinaghahambing ho nila, bakit ganito ang buhay namin dito na parang medyo may kaginhawa? Bakit ganyan sa Pilipinas? Iba, kurakot, ganito, ganyan, maraming kalat. So sila ho, yung mga, hindi naman sila desperado dahil sila nagtatrabaho na, andun sila sa iba yung dagat. Sila ho, nagiging desperado kasi nakikita nila, wala in the absence of any information about what's going on, kung ano nangyayari sa bansang ito, they rely on the news na pare-pareho online, a newspaper, pare-pareho, kung minsan mga balitang, kung minsan sa social media, hogwash, kakaning baboy. So they would go and look around, and I happen to be na, I don't know. Ano bang nakita sa programa natin sa Bitag Live? I don't know. What's in it? Entertainment value? What's in it? Unpredictability? What's in it? Talking tough? What's it? Talking witty? What is it? Talking with substance? Was it? What is it? Unpredictability? Was it? I mean, is it something to do with what? My packaging or what? The way I talk? Whatever is the reason, it all boils down to the substance. And that's the way it is. Market analytics. Hindi ho kami sumasakay sausaw. So yun ho mga desmayado, kaya ho nila mag-isip dahil hindi pa ho sila sad-sad. They haven't reach the rock bottom. You understand? When you're rock bottom, you're down there, and the bottom, you're desperate. Iba ho yun, mga Pinoy. Iba ho yung desperado, rock bottom sila sa survey. Iba ho, kaya nag-aalyansa ho sila eh. Magsasanib puwersa ho sila para manggiba. Para ang mangyayari, para pantay-pantay tayo, para pagdating ng eleksyon, malapit ang labanan. Kaya okay, sige. Dahil dyan, kinakailangan pakawalan yung ating si Boy Asgal.